Sa ngalan ni Jesus. Abraham, Biblia. Una Tesalonica 5. 23. Una Tesalonica 5, versikulo 23. Abay nga ang Diyos gid sang pagtigait, magpamalaan sa inyo sing bug-os, pagkabay nga matipigan ang inyong espiritu, agkalag kag lawas nga maayong pagwalay kasawayan sa pag-abot sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Lord, maraming salamat sa kabutihan niyo. Glory! Pagpalang mo kami sa buong sa iyong buwan. Tulungan kami. Yes! Tulungan ka nga. Alalahan mo kami. At ang mga wala dito, alalahan mo na siya. Glory! Kaya sila ay makapagmungkod bago kami ang natin. Pagpalain, nawa, ang banal na Espiritu ang kumilos sa likod natin. Yes! At isang kaluluwa lang ang magbalik loob sa iyo ay hindi na sapat ay tumbas ang bugnos na kalibutan. Amen! Salamat po. Pagyan ka sa pangalan ng Lord Jesus. Amen. Magsiyo po ang bawat isa. Ano ang sinasabi sa kasulatan? Nawa ang Diyos ng kapayapaan ay paging banalin tayo. Ano ibig sabihin ng paging banalin? Sanctified, linisin, purgahin tayo. Ano ang sasabi? Sanctified, ang dugo ni Kristo. Ang siyang ginamit ng Diyos upang tayo linisin. At hindi kagaya ng aso, baka, na kapag mamamatay, meron pa silang pagkabuhay muli. Tao lang ang may pagkabuhay muli. Pero may mga tao naman, isa pagkabuhay muli, ang iba sa kaparusahan siya, dagat-dagat ang apulat ang soprat, ang iba naman doon sa kaharian ng Diyos. Kaya sinasabi niya, ang tao paging banalin ng buo. Hindi isa lang. Sapagat ang tao, may kaluluwa, may espiritu at katawan. Kaya sabi niya, buo, pagkabanalin, buo. Kailang tatlo ang pagkabanalin, linisin ng dugo ng Diyos. Hindi pwede gamitin natin ang ating mga kabutihan o maging banal tayo, mabuti yun, kaso lamang hindi yun tinatanggap ng Diyos. Sapagat mayroon siya plano. At ang plano yun sa kanyang kaisipan, wala pang lahat ng bagay at kanyang ginagawa sa pamamagitan ng katuwiran. Hindi katuwiran ng tao, kundi katuwiran ng Diyos. Amen! Sapagat wala naman tao matuwid sa harapan ng Panginoon. At pinaging banal niya sa ano? Sa dugo. Ano yung pinaging banal? Sanctified, holy, sainted, santo. Tayo'y nilinis ng dugo ni Kristo. Ano pangatlo? Tayo'y kanyang binaptismuhan sa Espiritu Santo. So, nabunigin tayo sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Amen! Kailangan hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ito'y kanyang ingatan ng lubos na walang kasawayan. Yes! Hindi magpasaway. Hindi sa pag-ugamit, buhay pag-usapan dito, kundi ang ating panampalataya. Kailan walang halo, walang dumi, walang halo ng mga interpretasyon ng mga tao. Sabi nga, kailangan ng tao may banal na espiritu. Ano sinasabi ng mga tao sa banal na espiritu? Na kapag ang tao magsasalita na sa wika speak out ng may Holy Ghost na, ang mga wanis kanina. Hindi lang. Yun pa rin ang matsinta niya. Nagsasalita din sa wika. Ang iba naman, pati Katoliko na, ng couple for Christ, single for Christ, nagsasalita na sa wika.
At akala nila yun ang ebidensya na tinanggap nilang Holy Ghost. Ang mga pagsasalita sa wika, isa lang sa kaloob ng Diyos. Saan nababasa yan? Nababasa yan sa Roma 12, sa 1 Corinto 12, versikulo 28. Basahin ko. 1 Corinto 12, 28. Simula. Simula. Pagibutang sa Diyos sa Iglesia, ang nauna mga pinadala, apostol, ang ikadua mga manalagda, propeta, ang ikatatlo mga manunudlo, guro, ugaling ang mga manugwa sa katingalahan, sige, ugaling ang mga manugpang-ayo, mga manugtabang, mga manugmando, manugambal sa kinanlain ng mga dila. Okay, ano na pagambal sa lain-lain na mga lingwahe, bilas pinagtang, bilas lang siya. Kaloob lang niya. Pero ano kay Kristo? Ano ba ang tunay na ebidensya ng tumanggap ng bautismo ng Holy Ghost? Kaya kung ang pagsasalita ng wika, ebidensya na may Holy Ghost yan, bakit may natulito? Bakit may matintangan? Napahilas na sa oneness. Nagsasalita sa mga tumid, hindi sa pamagitan sa pagsasalita sa wika. Ano sinasabi ng Panginoon? Juan 14, 26. Juan 14:26. Apang ang mananabang, ang Espiritu Santo may padala sa amay sa akong ngalan, magatulo siya sa inyo sa tanan nga butang. Ang magapanumdum sa inyo sa tanan nga akon kinsiling sa inyo. Kita nyo sa yung sinabi ni Kristo, ang mananabang, sino yun? Banal na Espiritu. So, ang banal na Espiritu, ito ay gabay. Ito ay patnubay. Mananabang siya. Kapag dumating ang banal na Espiritu, sa isang tao, ito ang tuturo sa kanya sa lahat ng bagay. Amen. Lahat ng mga bagay ayon sa salita. Amen. At hindi labag sa salita. At magpalaala sa inyo ng mga salita na aking sinalita. So, ang Holy Ghost nagpalaala sa isang tao kung ano ang sinalita niya sa pamamagitan ng kailingkod na propeta na kanyang bibig. Amen. Kaya, ang tao may kaluluwa, may espiritu, may katawan. Ang katawan na mamatay ito. Ngunit kapag ang katawan na mamatay, ang kaluluwa at ang espiritu lumilipat sa ibang uri ng katawan. Natatawag theophany. Maging bagong katawan yun. At isa lang ang lugar na pwedeng pupunta nun. Kung hindi doon sa babaw, patungod man sa impyerno. Pag sa babaw, enjoy. Kapag sa impyerno, parusa. Ang kamatayan ng tao, hindi katapusan sa lahat. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Kailangan baguhin natin ang ating kaisipan kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. Kung anong tumpak na kalooban ng Panginoon, hindi pa ito. Kaya kahapon, tumigal na naman ang Diyos ng pagnanasa, si Cupido. May Valentine's Day, may Valentine Day. Siyempre, pag wala na, Valentine's Day. Ang iba naman, mayroon na. Maghanap ka ng iba. Dahil daw, araw na magpuso. Ang puso, nandoon ang lahat ng kasamaan. Pag wala kay Kristo, sa tingin pa lang niya sa lalaki, sa isang babae na may pagnanasa, siya nagkasala na ng pakikiapig sa kanyang puso kasama babae yun. Tingin pa lang niya may pagnanasa. Kaya kayo, mga Kristiyano, tinuruan kayo na huwag niyong gayahin ang magkusuutan ng sanlibutan. Baguhin niyo ang inyong kaisipan.
kung paano nyo mapalugod ang ating Panginoon Jesus. Basahin mo, brother. Maramang. Basahin mo. Sige lang. Ha? Sige lang. Basahin mo. Sabi na. Sige. Number 1. She's gone to purgatory. She passed by her church. Na napunta, ano ba yung brother? Said, yun ba? Said she's gone to purgatory. Okay. Hindi yun sinalita ng Diyos. Glory. Sinalita yun ng tao. Sinalita yun ng iglesia, ng church, na put down ang babae ito na namatay, napunta daw sa purgatorio. Sige? She passed by your church about 2 hours ago. Oo. Saan siya galing? Siya ng iglesia. 2 oras. Pagkatapos ay napunta, ayon sa doktrina ng reliyon, sa purgatorio na punta. Sige. Said, if our cow ever got your kind of religion, she would kill the cow. Sabi niya, kung ang baka magkaroon niya ng kagaya ng reliyon, ang baka niyo ay mamamatay. Bakit? Sige. Say a prayer for her. Said, Para italangin siya. Sige. I said, Sabi ko, that's too late. sabi niya, huli na yan. Ano dapat? Sige. She should have purged her soul with tears. Kailangan ang pagborga, paglilinis sa kaluluwa ng isang tao ngayon. Amen. Bakit? Not till she gets somewhere else. Hindi ko patay na siya, napuntahan sa impyerno, napuntahan sa purgatorio, tapos i-pray na siya, napalisin sa impyerno, hangoy sa impyerno, mapunta sa langit. Sabi niya, late na yun. Kailangan habang buhay, kailangan malilinisin siya. Ang maglilinis kanya, dugo ni Kristo. Amen. Hindi panalangin ng tao o doktrina ng reliyon. Kaya kailangan ang kaluluwa ng tao, hindi pa sa patay, Yes. linisin na siya. Paano maglilinis? Dugo ni Kristo. Paano ma-apply kung ikaw o ikaw sa sampalataya? Sa mensahe sa panahon ito, Amen. ma-apply sa kanya ang paglilinis ng dugo ni Kristo para maging sinasabing banal siya. Sanctification process ng Panginoon siya. Ano ito? Number 2. COD, 1961. Where first you were mean and evil. Ikaw ay masama. Mean, what does mean? Masama. Hindi mabuti. Evil. Masama rin. Okay? Hatred, Galit. malice, Ang malisya. and strife. Galit. Now, you Pero are ano? loving, Dali lang. Kaya usapan niyo ito, ibang panahon ito. Dati ganyan tayo. Pero ngayon, mapagmahal. Glory. Maibigin. sweet, Maambuti mo na, matamis na. kind. Okay, mabuti. See the difference. Nakita niyo ang kaibahan? Anong kaibahan? Sige. It is your nature. Ang iyong kalikasan. I call it that. It is your soul Ang inyong kaluluwa that is been changed. ang Yeah. naging bago. Kapag ang kaluluwa ka naging bago, bago na rin ang ating pag-uugali. Sige, ganito. The old soul died, Ang lumang kaluluwa ay namatay. and the new soul, which is the new nature, was born into you. Ang Glory. bagong kaluluwa na silang bagong kalikasan ay pinanganak sa iyo. Sa pamamagitan ng ano? Sige. Okay na po? Ha? Asa na? Okay. Mamaya na. Sige. Next.
What you are, as I said in the beginning, Sa pasimula kung ano ka. what you are somewhere else Kung ano ka doon, kung saan ka man. is what you reflect here. Nag-reflect dito sa lupa habang tayo nabubuhay. What you are, what your celestial or terrestrial body is up yonder, Halimbawa, yung kaluluwa, ang iyong makalangit na katawan. Anong tawag? Celestial body. Anong tawag? Theophany. Kung ang ating theophany nandun sa babaw, sa kapito na dimension, is what you reflect, is what you are reflecting back here. ang buhay noon ay naaninag dito sa lupa sa pamamagitan ng ating buhay. Ori ng buhay sa mundo nito. Sa uri ng kalikasan nag-reflect. Sige? In the spirit land, Kung sa espiritu na daigdig ng mga espiritu, what you are is kung ano ka, what doon, you are here. ganyan din tayo dito. Sige? If you are still vulgar-minded, Kung masama pa rin ang ating kaisipan, so forth in the spirit at iba land, pa sa espiritong lupa, daigdig, you are vulgar-minded here. dito ba, ka masama din ang Oy! isipan natin. Sige? If you still got malice, Kung may susa ka pa rin. envy, and Atin lang. strife, Serious. Tapos, and at strife, galit. Sige. you are in the spirit land with that. Ikaw ano sa espiritu nito? Na It- espiritong lupa nito? It reflects back here. Na nag-reflect lang dito sa atin. Buhay sa lupa. Ngayon. But if your whole Kung innermost being kung ang buong, whole, most being, ano dito ko? Kaluluwa. Katawan, sa loob, espiritu, ang kaloob-looban, kaluluwa. Kung ang ating kaluluwa, the whole, most inner being. So ang kaluluwa, nilalang. Amen. Hindi lang basta kalikasan, Amen. kundi nilalang. Itong kaluluwa nito, importante sa Diyos. Ang katawan kumakain. Ang kaluluwa dapat pakainin. Amen. Ang katawan, pagkain. Ang kaluluwa, salita ng Diyos. Amen. Kapag hindi mo pinakain ito, lagi ng salita ng Diyos, na mensahe, ang kaluluwa magiging malnourished. Amen. Mataba. Siguro magandang ayos ng kanyang katawan. Pero ang kanyang kaluluwa, dahil kinalalang, ay malnourished siya. Kung di diferensya lang, nagagalit na. Hallelujah. Kahit walang ka ano-ano. Gulpi na lang siya sigaw. Bigla na. Bigla magagalit. Sabi ng Panginoon, na dahil sa ating theophany. Amen. Sige. But if your whole innermost being Itong kaluluwa yan. has become cleansed and purged, Ito'y nilinis at pinurga. Amen. it shows Nagpapakita. you've got a body out yonder Ay nagpapakita ng yung theophany body doon ay waiting. naghihintay ito pa rin natin. Amen. That's been cleansed Na and purged. ito'y nilinis at pinurga. Glory. Ibig sabihin, ang kaluluwa dapat pumbahin. Amen. Dapat linisin. Amen. Ano ang maglilinis? Dugo ni Kristo. Amen. Yung Amen. din naman mananampalatayanin ang isang tao sa mensahe, sa bawat katanan. Paano ma-apply ang dugo ni Kristo? Amen. Hindi. Glory. Si Brother Glory. Chris. Next. He never meant shake hands and join the church. O hindi ito pwedeng gagawin na tayo sumali sa simbahan, sa iglesia, maging membro sa iglesia, pagkatapos magkamayan na ng mga kamay. Sige. He said, Sinabi niya, you must be born again. kailangan may panganak ka muli. Amen. You must be born again. Must. Kailangan. Amen.
Hindi mo siya, sana mag-born-again ka. Hindi. Kinakailangan. Kaya may panganak tayo muli. Sige. And that from above. May panganak tayo pa sa babaw. Amen. Ano yun? Para sa langit. Ang tao, hindi siya may panganak sa tubig at espiritu, hindi siya makapasok sa langit. Ang unang kapanganakan pang lupa, ay kalawang kapanganakan para sa langit. Amen. Sige. Not put your name on a book. Hindi yun nalagay mo pangalan mo sa libro nila at ikaw naging membro na. But be regenerated Kailangan may panganak sa muli. Regenerated, may pagbabago. Yes. Glory. and your soul At ang changed. iyong kaluluwa ay binago. Amen. Kaya baguhin ang ating kaluluwa. Hindi ito inaalis ang luma na kaluluwa dahil sa buhay na siya. Luma yan. Hindi pwedeng itapon mo yan. At papalitan ng bago. Paano mo ma-apply ang born again? Hindi mo ma-apply kung ang kaluluwa na yun ay bago yung nilagay. Amen. Ang pagka-born again, kung yun pa rin ang kaluluwa na masama, magkasalanan, yun pa rin ang kailangang baguhin. Kaya ma-born again siya. Sige. Glory. Your entire being made new again. Ang buong pag nilalaguan ng hintay, katawan mo, espiritu mo, kaluluwa, kailangan maging bago. Amen. Hmm. Glory. Sige. Tapos bro? Next. Number 5. Ah. Now the soul of man is not the body of Ang man. kaluluwa ng tao, hindi ang katawang lupa ng tao. It is the soul. Ang kaluluwa, ang usapan. And the soul At ang kaluluwa, is something that is the nature of the spirit. ang kaluluwa ay kalikasan ng espiritu. Then when the nature of a man, when he said, we are dead. The scripture plainly tells us that we are dead. Ang kasulatan sabi tayo patay, Our- ang kasalanan, And our sa una kapanganakan, patay. At ang ating buhay, ano? And our lives are hid in God through Christ. Ang ating buhay na itago ito sa Diyos. Amen. Sino magpapag-wake ko kung Diyos ang nagtago? Na sa Glory. Diyos ang bangko. Ang ating kaluluwa na itago sa Diyos. Amen. Right. Kay Kristo. Hindi ito ibibigay ni Kristo kay kanino. Amen. Hindi ito ibibigay kay Satanas. Amen. Natago. Kay patago mo yung kaluluwa sa Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng panampalataya natin. Nabulagin tayo eh. Sa salita ng Diyos at sa kanyang banal na Espiritu. Sige. Sealed there by the Holy Spirit. Kita mo, tiyatakan ng banal na Espiritu. Hanggang kailan, natatak ng Holy Spirit. Pati, hasta sano, ang Espiritu Santo, magapatin, magtatak sa ating kaluluwa. Design, Efeso 4:30. Okay. Efeso 4:30. Ang pilit pagpasubuan ang Espiritu Santo sa Diyos nga sa iya inatinan ka mo nga sa adlaw sa pagtubo. Kita mo, Amen. nasa adlaw sa paghukom. Sige, James kaya. Ano? Hanggang until. Yan eh. Until the day of Sige, basahin mo. Hanggat yun eh. Until. Sige. Basahin, dali lang. Ephesians 4:13. 4:30. 4:30. Oh, 4:30. 30. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Amen. Sorry. Ang tatak nito hanggang sa araw ng pagtubos. Ano tutubusin? Ang ating katawang lupa, kailan tutuboy sa araw na pagdating ng Panginoon. Ang Amen. katawang lupa natin ay babaguhin ito ng Diyos. Papalitan nito ng cheerful body. Hanggat hindi pa dumating ang pagdating ng Panginoon, hindi ito nawawala ang tatak nito.
Ang Holy Ghost na sa iyo. Glory. Pag natumba ka, Thank you, Lord Jesus. pag ikay nagkasala, hindi ito nawawala ang tatak. Gumawa ka na hindi tama, hindi nawawala ang tatak. Ngunit, nasa iyo yun. Ang banal na Espiritu nasa iyo. Anong ginagawa mo sa Espiritu Santo? Dinapaso mo! Pinapalungkot! Kasi hindi dapat gawin, ginagawa natin. Nalulungkot lang siya. Pero ang tatak ng Holy Ghost, hindi yan nawawala until hanggang Amen. sa rapture. Amen. Hanggang di pa na rapture, ang tatak hindi Hallelujah. nawawala. Ang tatak ito, Glory. nagpapakita na ikaw ay sa Diyos. Amen. Ang walang tatak, hindi sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Sabi ng Panginoon, kilala ko kayo eh. Glory. Hindi ko kilala. Walang tatak eh. Amen. Na siya ay hindi sa Diyos. Ang sino mang wala Espiritu ni Cristo, hindi sa Kanya. Hindi ka Amen. kilala. Amen. Ang tatak, Holy Ghost. Yes. Ang Holy Ghost, pantatak, kung sa sampalatayang tao, sa walang bang, Amen. pure, walang bawas, walang dagdag. Amen. Sige, brother. Lord. Now, Sige, brother, tapos. sealed in their bone. Now it wasn't that your body died, Hindi ang katawan mo ang namatay. it wasn't your spirit Hindi ang died, katawan mo, ang di Espiritu mo namatay. it was the nature of your spirit Ang died. kalikasan ng kaluluwa ang namatay. See? See, the nature, Ang kalikasan which is the soul, na iyong kaluluwa ang pinag-usapan. Amen. nature of your soul, Ang kalikasan ng kaluluwa mo, ibig sabihin, ang kaluluwa, kalikasan ng Espiritu. Pero ang kaluluwa mo, may kalikasan din. Amen. Ano yun? is God. Ang kalikasan ng kaluluwa mo ay ang Diyos If you are born kung again. born again. Eh, paano kung hindi born again? See? If it's not, it's of the world. Sa kalibutan. Sa kalibutan, ang kalikasan ng ating kaluluwa. Kaya sunod tayo dito, sunod doon, sunod dito, sunod doon. Kung anong uso ng sanlibutan, nagpapatianod tayo. Huwag kang umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Amen. Ito'y kalaban ng Diyos. Ang espiritu ng demonyo na siyang nag-heart, nag-control sa mundo nito. Ano sinasabi ng Panginoon, ang mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay may kukontrolin siya ng prinsipi ng hangin. Ang espiritu na siyang nag-hari sa mundo, siya si Satanas. Amen. See, brother? Anything that begin has to end. Ang bawat bagay na may pasimula ay may katapusan. So therefore, the only Kaya, way ang isang paraan you can have eternal na life ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. is to have a life that never did Kailangan begin. may buhay ka na walang pinagsimulan. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Amen. Yun ang gusto ng God na maging buhay natin. Ito ay walang katapusan dahil walang pasimula. At ang buhay na walang hanggan, buhay ng Diyos. At ang buhay ng Diyos na kay Kristo. Glory. Siyang Holy Ghost. Kung ang Holy Ghost ay sa iyo, nandiyan ang buhay na walang hanggan. Amen. Walang katapusan ang buhay na yan. Yun ang buhay na binigay ng God. Tayuan mo ang mensahe. Yes. Huwag mo pa dagdagan, huwag mo pa bawasan, huwag mo itong padumisan Amen. ng mga interpretation ng mga tao. Malapit na si Lord Bagay. Amen. Tumayo ang bawat isa. Hallelujah. Glory. Alam mo, huwag na tayo magdahilan kapag sinabi ng Panginoon na tayo mag-Christian na itong tatak Holy Ghost hanggang sa rapture. Alam mo ba? Hallelujah. Akala niyo ba kapag ikaw ay mag-backslide, mawala yun? Manatili ka lang sa Word of God. Yes. Ang Word of God nagtuturo sa iyo na huwag kang mag-backslide. Yes. Ama, mga Panginoon, pinapuri ka na. Hallelujah. Dakila ka sa lahat. Glory. Dahil ito ay iyong biyaya.
Wala kaming ginawa dito, wala kaming ginagdag sa buhay na walang hanggan. Wala kaming ginagdag sa iyong plano. Lahat nito ay iyong plano. Pinagmatuloy mo kami, pinagbanal at naging tirahan ng Espiritu Santo. Uli ng Diyos na kapangyarihan ang mawala dito nawa. Pagbalik loob sa iyo. Salamat. Sa ngalan ni Jesus, my Father. Amen. Mayong